Mary Zapata po naman ang Pangulo po ng Confederation of Truckers Association of the Philippines. Ma'am Mary, magandang umaga po. Inyo ho ba napakinggan po ang aming panayam kay Chairman tungkol po dito nga sa kanilang memorandum circular na work in progress pala? Yes, Mr. Ted, TJ. In fairness with him, at least hindi niya dininay na hindi kami nakonsulta talaga. At may mga report kami from the field o from the ground na nandun sila sa Cagayan de Oro by this time. At ngayon pa lang nag-uumpisa sila ng consultation. Pero yung lahat ng sinabi na dahilan ni Chairman para ma-avoid ang accident sa kalsada caused by the truck, parang wala naman yun sa nagiging dahilan eh. Ang laging nagiging dahilan, nawi-witness naman ninyo ang mga pag-analisa na kabinisan ang nangyayari is na wala ang preno at may human error. Hindi ko alam kung magkakaroon ng ganyang academy na sinasabi niya at magbabayad kami ng 2,000, maaalis lahat yon. Ay hindi eh. Ang malaking problema ng driver talaga, stress sila sa daan eh. Bakit? Pagod sila, mainit ang makina, mainit ang araw, tapos takot pa sila sa kalsada na any enforcers at any given time pwede silang paparahin, hanapan ng pagkakamali para bang wala na silang ginawang tama, ipe-penalize, pag na-penalize ang driver, problema yan sa LTO, hindi makaka-renew smoothly, madidemerit na naman sila at may takot sila na makakansela ang kanilang lisensya at babalik na naman sila sa 4-year mandatory waiting time para ma-regain yung kanilang category. Napakahirap talaga nitong ito at saka tama yung observation ng isa naming kasamang nasa Cagayan de Oro ngayon. Ito ay trabaho ng LTO. Anyway, sila naman talaga ang i-issue ng lisensya. Sila yung nagtitest ng mga driver kung pwede silang bigyan o hindi. Tama yung sabi ni Kamodi, parang may nakikitang yung kagaya lagi na sinasabi yung may Koreano dyan. May Korean. Sige po. So, kayo ba nakapag-draft na po ng inyong liham para po kay Secretary Vince Dizon? Palagay ko po, itong mga isyong ito dapat makarating po kay Secretary. With all due respect kay Chairman, kasi kung napakinggan niyo po, muli salamat po Chairman and ako po nagpapasintabi. Kasi kung pakikinggan mo ulit yung aming naging panayam, para naglalabas ka ng memorandum na hindi mo una nababasa. Una, di ba, hindi mo nabasa. Kasi sinasabi niyang nagtakda kami ng maximum. Abogado siya ang pumirma dito, 3 abogado at 1 engineer dito klarong-klaro, minimum prescribed fees. Minimum, pinakamurang sisingilin sa inyo. Di ba, ma'am? Sinasabi niya, siya daw, oo, ay nagbasa nito. Pero mukhang hindi niya ito nabasa, yung kanilang pinirmahan. At sinasabi nga niya, sa bandang huli, ito pala yung work in progress. So ano pong inyong balak dito po sa usapin na ito, ma'am? Alam mo, ang comment ko doon, Mr. Ted, is I think excitement came ahead than the action. Di ba? Parang excited silang magpa-tupad na kagad na hindi naman napag-aralang mabuti. Parang laging ang nandyan sa mga yan yung excitement, too much excitement na pahirapan ng industriya ng transport. So, nakakapatak na tayo kasi parang bumibigay na rin minsan ang iyong mga reasoning power. Hindi mo na rin sila maabot ang kanilang kung ano ba talaga ang direksyon nila, ano ba ang gusto, tulungan ba kami, pahirapan ba kami, buusin ba kami, or what. Yan na ang sentiment ng halos lahat na na-involved sa transport
Sige po, so ano po ang inyong balak, ma'am, dito po sa usapin na ito? Kayo ba'y, ano na, didiretso ba kayo kay Secretary Dizon sa inyong liham po para ipaabot sa kanya itong inyong concern? We have we had a meeting yesterday, and our lawyer is prepared na. At in fact, it was sent to me last night, but because hindi ko para nabasa, Mm-mm. so within the day, it will be done, and we can forward it to Sec Dizon. Mhm. Opo. Sige po, kami po'y makikibalita po sa inyo, Madam Chairman. Ma'am Mary Zapata, po sa inyong grupo. Salamat po at kayo po'y hindi po hindi kayo natatakot magkomento sa mga pangyayaring ito kasi yung iba na binibigyan ng prangkisa natatakot magsalita eh. Ay, hindi naman, kasi compliant naman kami. Ano bang masama doon? Ano ba ikatatakot namin doon? Lahat namang Tama. regulasyon na binibigay nila, sinusunod namin. Ang pinakamalaking pasasalamat namin ay sa inyo, Ted, sa media, sa inyo ni Miss Chacha at sa buong team ninyo na hindi tumitigil sa pag-action sa mga ganitong bagong programa ng gobyerno na nagiging pahirap para sa industriya. Salamat ng marami. Opo. Salamat din, Ma'am Mary, sa inyo pong tiwala po sa aming pong palatuntunan. Thank you at abangan po namin ang copy po ng inyo pong liham para po kay Secretary Vince Dizon. Thank you, ma'am. Salamat po. Have a good weekend still, ha? Thank you.